10 mga bagay na hindi mo inaasahang may pakinabang pala. Ano-ano ang mga bagay na ito at anong kanilang mga gamit? Hi, no time no see, Army TV here, musta na kayo? Sa dami-raming mga bagay sa mundo na naimbento ng tao, alam ko na hindi ka rin pamilyar sa mga silbi na mga bagay na itatampok natin ngayon sa videong ito. Sama-sama nating alamin kung para saan nga ba ginagamit ang mga 10 bagay na ito. Bago ang lahat, like and subscribe na at tara't kalembangin ang kampana nang sa ganon ay updated ka sa ating next video. Number 10. Rivets. Makikita mo ito sa gilid ng iyong bulsa, particular sa iyong pantalon. Ito ay parang isang bahagi ng botones na nasa mga gilid ng iyong bulsa. Noong 1872 ay sumulat si Jacob Davis, isang mananahi na taga-Nevada sa Levi's Strauss. Noon pa man ay suki na si Davis ng Levi's pagdating sa tela. Siya ay nagtatahi ng mga pantalon ng mga minero sa Reno area. Ngunit sa mga panahong iyon ay laging napupunitan ng kanilang mga pantalon dahil sa bigat ng mga ibinubulsa ng mga minero dito. Di kalaunan ay naging magpartner ang Levi's Strauss at si Davis noong 1873. Dito nagsimula ang bersyon ng pantalong may rivets para maging heavy duty ang mga bulsa pag nilagyan ito ulit na mabibigat na gamit tulad ng nuggets at tools. Number 9. Ang silindro na nakakabit sa saksakan ng iyong laptop. Napapaisip ka rin ba minsan kung bakit may maliit na harang na nakakabit sa charger ng laptop mo? Kung di mo ito napapansin, dali, kunin mo ang charger ng laptop at tignan mo ang isang maliit na silindro na malapit sa ulo ng saksakan. Ang silindro na ito sa iyong charger ng laptop ay may pinakamahalagang kahalagahan. Tinatawag itong ferrite bead. Ito ay gawa sa ferrite powder. Pinipigilan nito ang ingay ng mataas na frequency sa mga elektronikong circuit. Tiyak na ayaw mong mabingi sa pakikinig ng mga ingay ng mataas na frequency. Ano nga bang maririnig mo pag walang ferrite bead ang laptop na ganito? Ito, pakinggan mo. Siguro ay nagtataka ka kung bakit walang ganito sa charger ng cellphone mo. Ito ay kadahilan ng ang laptop ay mas maraming nagagawa ng sabay-sabay na mas nakakalikha ng ingay kumpara sa cellphone. Gets mo na? Number 8. Asul or gray na parte ng pambura. Marami nagsasabi na ang asul or gray na parte ng pamburang ito ay para burain ang sulat na gamit ng ballpen. Marahil isa ka sa mga langgigigil ng elementary or high school nang pilit mong binubura ang iyong nasulat sa papel gamit ang iyong ballpen, pero napunit lamang ito. Para saan nga ba ang asul or gray na parte nito? At saan ito gawa? Ito ay ginagamit upang mabura ang kahit anong marka or sulat sa makakapal na papel. Ang mga pambura ay kalimitang yari sa synthetic rubbers. Sige, kung meron ka nito ngayon, itry mo at i-comment mo sa amin kung totoong nakakabura ang asul or gray na parte ng pambura. Number 7. Ang butas sa isang kutsara para sa spaghetti. Isa ang spaghetti sa paborito kong kainin sa handaan liban sa Shanghai. Pero kung nagluluto ka nito, alam mo ba kung bakit may butas ang panghalo o pangsandok ng spaghetti pasta? Ang butas na iyon ay isang mahusay na utility. Ang butas sa isang kutsara ng spaghetti ay dinisenyo upang magawa mong sukatin ang tamang dami ng pasta na kinakailangan para sa isang kainan. Pero sa tingin ko, hindi mo rin ito magagamit dahil ikaw lamang ay mabibitin sa kaunting sukat nito. Number 6. Ang maliit na bulsa sa bulsa ng iyong pantalon. Nalito ka ba? Kung nakasuot ka ng maong ngayon, mapapansin mong may isang bulsa sa loob ng bulsa ng pantalon mo, pero para saan nga ba ito? Lagayan ba ito ng perang tinupi sa maliliit o baryang sinukli sa'yo? Naisip mo ba kung ano ang ginagawa ng maliit na bulsa na ito? Ito ay unang lumitaw sa brand ng Levi's jeans noong 1873. Noong mga panahong iyon ay nauso ang pocket watches, kaya ito ay sinadyang itahi sa mga pantalon. Pero sa panahon ngayon, depende na kung anong gusto mong ilagay dito. Number 5. Ang butas sa tuktok ng cap sa isang ballpen. Siguro nung high school ka, nagawa mo ring ihipan ang butas na ito para gawing pito. Pero alam mo ba kung bakit may butas ito, pwede namang wala. Noong 1991, ang kumpanyang Bic ay inumpisahang butasan ng mga takip ng ballpen. Ito ay sa kadahilanan parang hindi magtulo ang tinta nito. At isa pa, kung nagugutom ka at nalunok mo ang biglaan takip na ito, ay masasabing ligtas ka pa rin sa maikling panahon dahil pag nalunok mo ito,
pwede mo pang ibuka ang iyong bibig upang makahinga ka pa habang hinihintay ang rescue. Pero mas mainam na wag mo nalang lunukin ang takip ng ballpen. Number 4, ang sobrang butas sa iyong mga sneakers. Habang suot ko ang sneakers ko, napansin kong may butas ngang extra sa gilid ng mga ito. Para saan nga ba ang mga ito at bakit may butas pang extra? Ito ay nilalagay upang mas maiging maitali ang sintas at malapat ng maayos ang iyong paa sa sapatos. At isa ding dahilan ay upang maiwasan ang pagkapaltos-paltos ng iyong bukong-bukong. Ito din ay isa pinaka-importanteng estilo upang maginhawahang makipaglaro ang ating mga atleta. Number 3, ang napakaliit na butas sa window ng airplane. Bumabagsak ang air pressure pagka tumutulak o lumilipad ka pataas. Ngunit ang eroplano ay dinisenyo upang i-maintain ang air pressure sa safe level sa loob ng cabin. Ito ay upang ang air pressure sa labas ay mas mababa kaysa sa loob ng eroplano. Ang magkaibang pressure nito ay nagdudulot ng physical stress sa bintana ng eroplano. Ang bintana ay may mga tatlong magkakahiwalay na panes, ang outer, middle at inner. Ang outer ay sumasangga sa air pressure sa labas at salamat sa maliit na butas sa gitnang parte na mas kilala sa tawag na bleed hole. Ang pinaka-purpose nito ay ibalanse ang air pressure. Ibig sabihin, ang outer ay para sa pressure, middle para sa pagbalanse, at ang inner ay para protektahan ng dalawa para hindi ito masira ng mga pasahero. Number 2, mga labis na botones o tela sa mga damit. Pag nabili ako sa mga branded shops ng mga damit, napapansin ko may mga maliliit na plastic na may lamang botones at tela na katulad ng aking damit. Pero para saan nga ba ito? Ito ay talagang sinadya ng mga kumpanya upang malaman mo kung ang mga damit na ito ay kumukupas pag nababad na sa iyong sabong panglaba. Malaking tulong ito upang hindi magmansya o masira ang iyong damit. Ang botones ay para magamit mo kung sakaling mawala ang isang botones sa iyong damit. Ang number 1, ang nakabitin na loop o parang tali sa likod ng iyong shirt. Marami siguro sa inyo nagtataka kung bakit may loop o maliit na tali sa iyong shirt sa likod. Ayon sa sabi-sabi, sa Amerika daw ay may liga na tinatawag na Ivy League. Ito ay isang dating culture na kung saan ay gugupitin ng isang babae ang loop pag napogian siya dito. O kaya minsan naman ay sinasadya itong gupitin ng kalalakihan para masabing sila ay taken na. Ngunit, ayon sa fashion history, ito ay sinasadyang nilagay para sa mga sailors or mandaragat para madali nilang isampay ang kanilang mga damit pag sila ay magpapalit. Nagpatuloy ang fashion na ito hanggang 1960. Ito ay binansagang locker loops dahil para ito ay hindi magusot pag sinabit ito sa loob ng locker. At dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Kayo, may mga alam ba kayong bagay na di nyo alam kung para saan? Comment down below para mapag-usapan natin. Muli, ako si Army TV. Kung bago ka pa lang sa Army TV at nagustuhan mo ang ating talakayan, tulungan mo naman ako ang pindutin ang ating bell button para updated ka rin sa ating mga bagong kwento. At please hit mo na rin ang like button para makakuha tayo ng 100 likes. Salamat!